or proper. Kasi may alam ka. Mali naman yung alam mo. Tama po? Pag kinalat mo yun, anong tawag doon? Sakto. Fake news. So, ayaw natin nagkakalat tayo ng maling kwento. Tama po ba yan? Ha? Yung knowledge, dapat may kaitibat na pagmamahal. May love. Kasi pwedeng matalino ka. Pero kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo, pwede mong gamitin yung kaalaman mo on your favor. Tama ko ba yan? Pwede ka parang naging tuso. Alam niyo yung word na tuso? Na yung ginubulangan mo yung tao dahil marami kang alam eh. Kaya very important po yung love. No? At love for our health or humanity. So actually, ito po yung sinishare ko sa kumpanya po natin, ng KLH. So ang mission po ng KLH is to help people become more younger. Sino gustong maging bata? Sige po, taas natin. Kasi kung pagtaas lang ng kamay, di mo magawa. Paano ka papabata niya? Tama po ba? Sino gusto maging mukhang bata? Tama po? No? Become healthier. No? As we grow much older. Tama po? Kasi nangyayari, habang tumatanda tayo, patanda ng patanda yung ating itsura. Tama po? At yung iba, mas mukha siyang matanda than sa kanyang actual na edad. Tama po? No? And of course, maging wealthier po tayo. Kasi mahirap pong maging healthy tayo nang kulang tayo sa financial na kapasidad. Tama po ba yan? No? Hindi naman pwedeng puro pagmamahalang. Katulad nitong Valentine's Day, di ba? Kasi nung hindi tayo pwedeng mabuhay sa pag-ibig lang. Tama po? Kasi hindi na ibibili ng yung pagkain yan. Tama po? No? So, ito po yung mission ng kumpanya po natin, to become more younger, healthier, as we grow much older, and to become wealthier. Kasi part po ng mahirap kung maging healthy tayo, nakulang tayo sa pera. Tama po? Otherwise, puro pansit canton ang kakainin natin yan. Tama po ba? Puro dilat ang kakainin natin yan. Eh, walang sustansya po yan. Tama po? No? So, pakinggan nyo lang po ito. No? Again, our name of our company is Knowledge, Love, Health for Humanity. Yan. So, umiikot po ako. I've been doing this for the last 3 years na. Okay? Kasi nga yung personal experience ko po when it comes to health. Okay, next slide po tayo. Yan. So, I've been into network marketing since 1996 while working. So, matagal na ako sa networking, no? Pero mukhang matanda ho ba ako? Tingnan? Diba? No? Kasi meron yun yung sikreto na ituturo ko sa inyo. Gusto nyo po ba yan? No? Kasi maraming sasabi, yung product mo, pag ginamit mo to, papayat ka, gaganda ka, magiging maganda ang butis mo. Tama po ba? Pero yung sa nagsasalita, iba doon sa may-ari ng kumpanya, hindi mo makitaan na totoo eh. Tama po ba? Pag sinabi kong gaganda ang butis natin, at gumanda yung butis ko, no? Mamaya makikita nyo yung mga ibang picture ko before, is kaya po marami pong sumasabi sa KLH kasi makatotohanan, nakikita. Pag sinabi kong magiging slim ka, pag umiinom ka nitong kape namin, maniwala ko kaya kayo sa akin? Ha? Maniniwala po kayo? Eh kung malaki yung tiyan ko, ganyan ako, sabi ko, magiging sexy ka dito. Maniniwala ka? Hindi, tama mo ba? Ano ba naniniwala kayo sa iba? Nakuha niyo ibig sabihin? Ha? So, actually by profession, I'm a accountant. No? I used to work with Metrobank for the last 8 years. Yan, so, I've been to network marketing for the longest time. Yan.
So, dito po no, sa KLH, lahat po ng product po natin, ako po yung nag-formulate. Okay? Yan. So, wala akong product dito na ini-introduce na hindi ko ginagamit personally. So, ginagamit ko muna. Para makita ko kung effective. Nakakaya kasi magbenta ng produktong walang effective. Tama po ba yun? No? Ewan ko sa inyo ha, ako, naiiyak ako. No? Bebenta ka. Ito, maganda to, maganda yan. Maganda lang sa pakinggan pag pinipresent. Pero pag actual, walang resulta. Tapos ang mahal pa. Tama po? No? Yan. So, next po tayo. Of course, meron din tayong ka-partner, si Pastor Freddy. So, isa din po siyang, aside sa pagiging pastor niya, ang maganda po dito kay Pastor Freddy, sa kanilang church, siya ang pinakamalaking mag-tithes. Ayos ba yan? Ang bilang klaseng pastor? Mas malaki siyang mag-tithe sa miyembro niya. Okay? Siguro makikita niyo na yun, kung ano yung, yung composition ng aming kumpanya. Yeah. Okay? So, next po tayo. Okay. So, pag-usapan natin, bibilisan ko lang to dahil wala masyado tayong oras. But eventually, pagbalik natin dito, meron tayong parang health forum, I will share to you yung 5 foods that we need to eat. Kasi lahat ng pagkakasakit natin, nasa kinakain po natin. Okay? So, number 1, nagkakasakit ang tao, 2 bagay. Kulang sa magnesium. Okay? Yan po ang number 1. Nagkakasakit yung tao dahil kulang po tayo sa magnesium. Okay? So, sino po may alam na ng magnesium? O ngayon nyo lang narinig. Taas nga po yung kamay nyo, yung mga first time lang narinig yung magnesium o yung kulang pa yung kaalaman about magnesium. Halos lahat, konti, no? Sino may alam tungkol sa vitamin C? Pakitaas nga po yung kamay. Lahat. Tama mo? No? Okay. So, ayun po sa mga expert, hindi po ako nagsabi nito, ha? After nito, again, natin ko, huwag nyo paniwalaan sinasabi ko. After po nito, i-google nyo yung magnesium. Ayos ba yan? Yes, I-google nyo. Mas maganda kasi kayo nakakakita. No? So, dati kasi lahat ng sinabi sa atin, we are accepting it like a gospel truth. Ito, ganyan. Ikaw naman. Si oo. Tama po, puro si oo lang tayo. Na? Ganito po yan, since kinder tayo, hanggang makagraduate tayo, hindi po talaga tayo nag-aral. Nag-memorize lang tayo. Hindi tayo nag-aral. Kasi, pag nag-aral ka, may makikita kang mali. Pag sinunukat mo yung turo ng teacher, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka gagraduate sa natural. Tama mo ba? Kasi umayon lang tayo sa sistema. So yung pag-aaral, magsisimula, magkakagraduate na tayo. Kasi hindi ka babagsak doon. Tama po? No? Yun ang totoong lesson ng buhay. Yeah. Okay? So, nabi po ni Dr. Norman Shelley, American neurosurgeon and pioneer in pain medicine, every known illness is associated with a magnesium deficiency. So, paano hindi maging deficient yung tao, hindi niya nga alam yung magnesium? Tama po? Very simple, And that magnesium is the most critical mineral required for electrical stability of every cell in the body. A magnesium deficiency may be responsible for more diseases than any other nutrients. Lahat ng sakit, kasi po, more than 700 enzyme processes sa katawan natin na kailangan ng magnesium. Lahat ng organs ng katawan natin nangangailangan po ng magnesium. Okay? At pag kulang tayo sa magnesium, magsisimula po tayo, magkasakit. Magkakasakit muna bago mamatay, di ba? Hindi agad patay. Okay? Magkakasakit muna yan.
Sa lahat po yan. At tayo po kasi pinalaki tayo sa vitamins. Tama po ba? Puro vitamins, puro vitamins, puro vitamins. Pero alam niyo po pala yung magnesium is cofactor. Yung vitamin D, sino nag-uminom ng vitamin D dito? Meron mo ba? Sa araw. Mukhang mali na po tayo. Walang umiinom dito. Yung vitamin D po, unang-una nasa tropical country tayo. Hindi na natin kailangan uminom yan. Okay? May araw eh. Tama? However, kung kulang tayo sa magnesium, hindi po gagana yung vitamin D. Okay? Yung calcium. Para sa ano ba yung calcium? Buto. Buto. Okay? Alam niyo po ba ang buto, isang part lang yung calcium ang bumubuo niyan? Binubuo po yung buto natin ng puro minerals. At ang importante po sa lahat, kung may weak bone kayo, is magnesium, hindi calcium. Okay? Tandaan niyo po yan. No? Okay? Kasi ang calcium po, hindi na absorb ng katawan natin yung calcium without magnesium. At pag puro calcium tayo, sad to say, no? Pag may edad, ano pinakainom? May mga gatas na puno-puno na ang calcium. Tama po? Gumagaling mo ba yung yung umiinom? Wala nung mabilis makipagkita kay San Pedro. Kasi po, ang calcium without magnesium, it leads to calcification. Ibig sabihin ng calcification, yung ugat natin, tinutubuan ng buto. Naninigas. Okay? Kaya mabilis kang atakinin sa puso. Kaya nagkakasakit lalo yung apo. Okay? Puro calcium. Nalimutan yung magnesium. Kasi hindi ma-absorb ng katawan natin yung calcium without magnesium. At mostly, pag nagpa-check up tayo, most din sinasabi, kulang ka sa potassium. Tama po ba? Diba? May narinig na ba kayo nagsabing kulang ka ng magnesium? O ngayon alam nyo, kulang tayo ng magnesium. At ang potassium, hindi ma-absorb ng katawan without magnesium. Okay? So, di ba, nakakalito na. Ano bang iinumin ko? Napakaraming supplement eh. Tama po ba? Sa market? Yes. Okay lang yun, marami tayong pera. Pero kung ang pambili ko is either vitamin sila o magnesium, piliin ko na yung magnesium. Kahit ano. Kasi hindi nga mag-i-effect yung vitamins at ibang minerals kung walang magnesium. Nakuha niyo ba? Yes. No? Hindi ko sinasabing huwag na kayong uminom niyan. Ha? Ang sinasabi ko, kung gusto mo maging effective yan, kailangan mag-magnesium ka muna bago yan. Nakuha niyo ba? No? Maliwanag ko, no? So, yan po yun. So, next slide po natin. So, ba't ba tayo nagkakasakit? Huwag na natin masyadong kanihin yan. So, una, sinabi ko na kulang sa magnesium. Pangalawa, kaya tayo nagkakasakit, sobra sa kanin. Tama? Sobra sa carbs. Sobra sa sugar. Okay? Sobra sa processed food. No? Ano ba? Puro milk tea. Tama mo? Taga-Bicol ako na nalungkot ako Camarines Norte. Yung sa Facebook ngayon sa KMJS, 13 years old yung bata, dinadialysis na. At sinabi, puro processed foods. Tama ba? Okay? Puro processed foods. Alam niyo kung may responsibilidad niyan, tayo pong magulang. Kasi yung bata, wala naman pong kakayahan. May trabaho ba yung bata? Wala. Ibig sabihin, walang pera yan. Tama ba? Ano bibili yan nung pagkain kung walang pera? So, ibig sabihin, sinong bumili yan? Magulang. Tama ba? Tayo ang nagbibigay ng sakit sa
anak natin because lack of knowledge. Pangalan po. Tama po? Ano po yung number? So, sobra sa Bakit iba iba cards. Pag sinabing cards, 46, 48. kanin, kahit anong kulay, iisa lang po yan. Okay? Kahit anong kulay, kanin pa rin yan. Okay? Sobra sa matatamis. Kahit po yung fruit juice, mataas po sa sugar yan. Okay? Mataas po sa sugar ang prutas. Okay? Yan. At ang prutas, ang mga sugar, pagkain po yan ng cancer. Okay? Pagkain po ng cancer yan. Ano pa? Processed foods. No? Tapos yung mga puro processed oil ang ginagamit po natin pag nagluluto po tayo. Ano ba yung mga processed oil na yan? Dati po kasi yung mantika na ginagamit natin doon, yung mga natutulog, tama po ba? Sino pong may alam na natutulog yung mantika? Pakitaas nga po yung kamay. Ngayon, yung mantika po, nakasabu. No? Hindi natutulog. Tama po ba? Kasi yung mga mantika nyo, hindi na natutulog. Parang nakasabu o enbo. Tama po? Kahit malamig. At yung mantikang binibili natin, minsan yung mantikang linaw, mantikang labo. Tama po? Alam niyo po kung karamihan dyan, filtered na lang yan. Used na yan. Dinilinis na lang. Okay? Yan po yung nagkukos ng inflammation sa katawan natin. Ha? So, pinakamagandang mantika na gagamitin nyo is either coconut oil or galing sa taba ng hayop. Okay? Yun. Yan. So, ngayon, ang gagawin, lahat po yan, ano? Kung hindi yan galing sa taba ng bako, ng hayop, at cooking oil, huwag niyong gamitin. Masama po sa katawan. Okay? Yan. So, dalawa po, no? Sobra, yung sinabi ko, sobra sa mga hindi dapat kainin, kulang sa dapat i-intake natin. Okay? So, look what will happen. In-increase mo yung magnesium mo, binawasan natin yung mga hindi mo dapat kainin. Tingin nyo, gagaling tayo? Yes! Ha? At ang nagpapagaling po, hindi po magnesium. Okay? Lalong hindi ako. Kasi hindi ako doktor. Tama ba? At ang nagpapagaling po sa atin, alam nyo, walang iba. Aside sa Diyos, of course, ano? Yung katawan po natin. Given the right nutrition. Siyempre, kung anong input, siyang output. Tama ba? Tama. So, very important kung ano po yung nilalagay natin sa ating katawan. Okay? So, ngayon, dahil nagbawas tayo ng kanin, nagbawas tayo ng prutas, nagbawas tayo ng gulay, magugutom ka? Yes. Magugutom? Yes. Magugutom. Nagbawas ka eh. Tama ba? Eh, yung mga hindi ka nagbabawas, may kain mo eh. Tama ba? Alauna na ng madaling araw, nag-iisip ka pa magluto ng laki ni Pansit Canton. Yo, sarap. Tama ba, no? Kasi nga, yung cravings mo sa sugar, sa carbs. Okay? So, ang tao, kain ng kain. Ilang beses ba kumakain ng tao? 6, 7. Tama ba? Tama ba? Alam nyo, Panghimagas ko. the more na kumakain tayo, the more tayong tatanda agad. The more tayong magkakasakit agad. Okay? So, paano ko ito nasabi? Ha? So, mamaya, no? Kasi, ginawa ko to. No? So, kaya, nagbawas tayo, kailangan may ipapadagdag ako sa inyo. Kasi pag hindi nyo dinagdagan yan, magugutom kayo. Sasakit ang ulo mo, manghihina ka. So tendency, lalamunan mo na naman ang lalamunan yan. Mas lalo kang
lalaki. Tama ba? So, dagdag nyo, karne. Okay? Itlog. Yan ang idadagdag nyo. Kasi nagbawas tayo, kailangan meron tayo idadagdag. Naunawaan mo? Kasi karamihan na nagtuturo, puro bawas, puro bawas, puro bawas. Eh magkalit ako yung tao. Yung pa namang buhay ko, wala na akong makakain dito, lahat na lang binawas. Tama ko ba? Kasi hindi nila masabi na dagdagan ng meat, dagdagan ng taba, dagdagan ng protein dahil ang paniniwala na tinuturo sa atin lahat, masama yung karne. Tama ko ba? Tama po? Ang na tayong lumayo, kilala niyo si Doc Willie Ong? Yes. Di ba nagbigay naman siya ng permiso, di ba? Gamitin niyo yung video ko para sa awareness ng cancer. Tama po? So, makita niyo sa video ni Doc Willie Ong, sinasabi niya, huwag kumain ng karne. Tama po? Kasi masisira daw yung kidney, doon nagkakaroon ng cancer. So, therefore, we can conclude na hindi siya masyado kumakain yan. Tama po ba? Kasi tinuturo mo eh. Tama po? Sad to say, nagka-cancer si Doc Willie Ong. Nagka-cancer po siya. Tama po? Di ba alam naman natin yan? Yes. Yes. So, anong dahilan ba't siya nagka-cancer? Sa karne kaya? Hindi. Hindi nga siya kumakain. So, ibig sabihin, mali yung turo na yun. Tama po? No? So ako, ang ginawa ko po, for the last 2 years, hindi ako kumakain ng kanin, gulay, prutas. Walang processed food. So ano lang kinakain ko? Bulalo lang, araw-araw, baka, itlog, isda. At asin lang po. Wala nang iba. Plus, of course, yung magnesium. Yun lang po ang ginawa ko. Kasi sabi ko, tingnan na natin kung masama talaga sa katawan yung karne na yan. Tama ba? No? Ginawa ko. Sa tingin ko, hindi namang naging masama eh. Tama ba? Masama lang magastos. Nagpalit ako lahat ng damit. From XL to large, small na lang po ako. No? Okay? Ganito po yan ha. Ang goal, hindi ka pumayat. Ang goal, maging healthy tayo. Okay? Tama po? Yes. No? Ang goal, hindi pumayat. Side effect lang po yung pagpayat. Kasi pwede kang pumayat, may sakit ka pa rin. Yes. Tama po? Hindi lahat ng payat may sakit. Pero halos lahat nung parang ko sasabihin. No? Yung overweight. No? Obese. Insulin resistant. Okay? Lahat po ng sakit nagsisimula sa insulin resistant. Ano ba yung insulin resistant? Tumataas ang blood sugar. Pag mataas ang blood sugar mo, ano mangyari sa dugo mo? Parang nagiging arnibal. Alam niyo yung arnibal? Nilalagay sa tahok. Malapot. So pag malapot ang dugo, yung puso, mahirapang pag-pump. Mabagal yung daloy ng dugo. So magkakaroon ka ng mataas na high blood. Karoon ka ng high blood. Nakuha niyo ba? No? So lahat po ng sakit ay nagsisimula. Alam niyo ba yung sugar in the brain sa mga bata develops autism, develop ADHD. Okay? Sa mga may edad, dementia or Alzheimer's. At yan yung tinatawag na type 3 diabetes. Okay? Alam nyo po, no? Yung magnesium nakakatulong talaga para hindi tayo maging insulin resistant. Kasi ganyan po yan. Yung glucose, supposed to be ma-absorb ng ating skin, ay ng cell. Okay? So, pag hindi na-absorb, iisipin ng katawan mo, kulang yung insulin na binubugan ng katawan mo. Kaya gagawin ng katawan mo, yung pancreas mo,
buga ng insulin. So hindi na ina-accept ng katawan mo, doon nagkakaroon ng insulin resistance. No? Hindi ka kulang ng insulin, hindi lang pumapasok. Kasi nga oversupply, plus wala po tayong magnesium. Ang dami po namin natulungan nito, no? Yung mga 700 yung blood sugar. Nag-normalize po. No? 3 years na po yung company ko. Kasi kung wala pong natutulungan to, sarado na to eh, matagal na eh. Nagdiwala kayo? Yes. Diba? Sarado na to eh. No? Pero ang dami po talaga namin na tutulungan dito sa aming produkto. Okay? So ngayon kasi, ngayon lang kami halos talaga gumawa ng network marketing complan na napakita ko din sa inyo. No? Pero naibenta na namin yung produkto. Bumibili na. Okay? Kasi maraming product sa market, hindi pa nga nagagamit. Ang pangalan, Miraculous. O kung ano-anong produkto yan. Hindi pa nga nagamit itong ano eh. Itong may-ari mismo eh. Tama mo? Tapos Miraculous na kagad. May isang tagyawat, wala pang napagaling eh. Tama po ba? No? Kasi nakapokus sa kitaan. Okay? Madali lang pong kumita pag mura at effective ang produkto. Tama po ba yan? Tama. Bakit kasi bibili talaga yung tao? Maski ikaw bibili ka eh. Tama po? Ba't kayo hindi bibili? Effective eh. Yung product mo eh. Nakuha niyo ba ibig sabihin? No? Yan. So, yun po no, dalawa lang yun. So, next po tayo. Nagpasa na natin yung iba. Okay, tandaan niyo po to, no? Every bite you take is either fighting disease or causing disease. Okay? Dalawa lang yan. It's either magkasakit ka or gumaling ka. Okay? Ngayon, mapapansin natin, marami bang sakit ang tao na yan? Yes. Isa lang ibig sabihin nun, may mali doon sa kinakain. Okay? May mali. Yun ang ituturo natin. Pag naging member na kayo, siyempre. Di ba? Tama ba? Ako baga overview pa lang ito. No, pre-coaching lahat, everything. No? Ako kasi I used to weigh mga 95 kilos. Ngayon mga 65 to 70 kilograms na lang po ako. Grabe. So, nasa tamang pagkain, nasa tamang produkto. Okay? So, lahat po ng... Sino minom ng Centrum dito? Quantamins. Magkano isang tableta niyan? Ha? 11? Kain na lang po kayo ng itlog. Busog pa kayo. Kompleto yun. Kompleto. Yung itlog. No? Kain na lang kayo ng itlog. Okay? Yung itlog ba may magnesium? Yes. Meron din. Pero may requirement po kasi yung magnesium, kailangan 450 mg per day. Ngayon, para makuha mo yung magnesium kung kakain ka ng itlog, kailangan mo 67 eggs a day. So pwede mong kayanin ngayon, di ba? Eh, ano bukas? Kami susunod. Nakuha niyo po? So that's the reason, meron po tayong produkto magnesium. Okay? Pero ako po personally, hindi na po ako umiinom ng kung ano-anong vitamins. Kasi nga, yung karne ng baka, may vitamin C. Ano niyo po ba yun? Yes. Hindi siya puro protina. Ha? Kumpleto po. No? Yung cholesterol, marami pong nagsasabi masama ang cholesterol. Actually, hindi po masama ang cholesterol. Ako po pinatataas ko yung cholesterol ko. Ano yung bakit? Yung cholesterol, pinoproduce ng katawan. Ang katawan natin, gumawa ng Diyos, walang gagawing masama sa katawan natin. Tama ba? Ang masama po, triglyceride. Okay? Yung fat sa dugo. So bakit ba nagkakaroon ng ganon? Kasi nga, sobra ka sa kanin. Sobra ka sa asukal. No? Alam niyo po, nung pagkain ko,
marami po akong kumain. No? Alos 1 kilong baka kung kumain ako. No? But eventually, as taba ng baka, napakadami ko. Lahat ng sinasabing masama, ginawa ko. Bumata akong tignan eh. No? Para papakita ko yung picture ko sa inyo. No? Hindi mo, kaya nagkasabi na, sir, nag-ano ka ba? Pa-facial, derma, everything? Hindi po. No? Ito lang talagang produkto na to. Ito, pag ligo nyo, spray nyo to, pahid nyo sa katawan nyo. After that, ito, magnesium talo balm. Okay? So may lavender po tayo nito. Ito po, no, gawa sa taba ng baka. Okay? With beeswax, saka magnesium. Alam niyo po, no, yung magnesium, ang tawag dito, transdermal. Pag pinahid natin sa ating katawan, na-absorb ng ating skin. Pasok agad sa epidermis, down to our bloodstream, kaya ang bilis po ng effect. Ang magnesium po, no, napakaganda for anti-aging. Yan. Okay? So, mapapansin nyo yung ano ko, yung noo ko, banat. Tama ba? No? Banat yung aking skin, ma'am, di ba? Yan. Okay? So, ito lang po ang sekreto niyan. Sa tamang pagkain, tamang produkto. Okay? So, ito, 500 piso. No? 100 ml. Ito naman, 350. Pag hindi kayo membro. No? Kung pinapain natin yung magnesium na absorb natin yung benefits, ganun din po kung nagpapahid tayo ng mga chemical pills sa ating katawan. Eh, mapapansin nyo, no? Karamitan ng may mga malulubang sakit, mga kababaihan. Kasi kung ano-ano po yung pinapahid sa katawan. Tama po? Kaming mga lalaki, ano lang to, yung tide lang, ayos na to. Tama po ba? No? Ngayon, one thing I found out, na ganun nga, no? Kasi naglagay ka ng, ng lotion. Natural po ba yan? Hindi. Hindi. Simple rules. If you cannot eat it, don't put it into your skin. Ito pong magnesium talo, 100% natural. Pwede mong kainin, pwede mong pamprito ng itlog. Yun. Bakit nakakita ng ganong klaseng natural? No? Effective ba? Ito mong ginagamit ko. Natural deodorant ko to, kahit magkamuyan tayo ng kilikili. No? So magnesium muna, saka ito. Kasi yung mga deodorant po, may natural po ba yan? Hindi, di ba? Tama po? At ang kilikili po, dapat pinagpapawisan. Huwag kayo magpaniwala dyan sa na dapat yung kilikili hindi pinagpapawisan. Okay? Pero dapat walang amoy. Okay? So pag ginagamit nyo itong dalawa na to, satisfaction guaranteed. Okay? Satisfaction guaranteed po yung aming product. Talagang masisiyahan ka. Okay? Yan. So ito po yung talo, meron tayong lavender. Maganda to sa gabi para maimbing ang tulog. Side effect lang po yung mawawala yung wrinkles nyo. At ito, natural moisturizer. Ito na lang po gagamitin nyo. Subukan nyo lang. No, hinto nyo lahat yung mga ginagamit nyo. Kasi nakita nyo yung iba dyan, di ba? Mukhang tusino na. Tama po? Yes. Hindi. Di ba mukhang tusino na? Grabe na yung yung mukha. Di ba? Tama po? Tama. Eto, kahit magbilad ka sa araw, wag naman 12 oras, siyempre. Pero hindi ka mouth sa sunburn. Maganda po, no? Ito na yun. Isang pahiran na lang. So maraming mga babae gumagamit nito. Actually, lakas ang benta namin ito online. Hindi na nagpapawder eh. Lipstick at na lang eh. Eyebrows na lang ang ginagamit po nila. Subukan nyo, para malaman nyo, no? Basta ang sikreto dyan,
is mag-apply muna kayo ng magnesium sa mukha after nito. Yun. Okay? Sa umaga, meron naman tayong fresh bath na ginagamit. So, umaga, gabi ang gamit mo. No? Napakatipid po nito. No? Huwag mo lang kakainin, ubos agad. Okay? Yan. So, sa akin nakakita ng ano, nagulat kayo, no? Na skincare, pwede mong kainin. Sa KLH lang yun. Okay? Sa KLH lang yun. Wala kayong makikita ng ano. Pag may nagsabing, natural ba yan? Pag nabi niya, oo, pakain mo sa kanya. Ganun kasimple. Okay? Next. Ayun nga po, no? Proper nutrition. Magbawas lang po tayo ng mga sobra. Increase natin yung magnesium. Increase natin yung fats and meat. Okay? Kasi po, yung mga elder natin, magkakaroon po ng sarcopenia. Ano ba yung sarcopenia? Loss of muscle. Kasi nga, sinasabihan, huwag kumain ng karne. So, anong kinakain? Puro gulay. Ano nangyayari? Lumalakas ba yung tuhod o bumabagsak na lang? Naunawaan niyo po? We need protein. We need amino acid. Amino acid is the building blocks of life. Without it, madali tayo makipagkita kay San Pedro. Okay? Tama ba? Tapos manghihina tayo. Okay? Yan. Next po natin. Okay. So, magnesium, the master mineral. Pag sinabing master, importante, ba't hindi tinuturo? Sinasabing potassium, calcium, iron, kung ano-ano. Tama ba? Master to eh. Magagalit yung master. Kaya nagkakasakit yung tao. Ganun lang kasimple. Okay ba? So, ang magnesium po kasi is the missing link in our health. Kasi I'm pretty sure kung ano-ano ng product ang nagamit nyo, litong-lito ka na. Pero hindi pa rin na-address. Okay? Ako, I'm 53 years old, wala akong maintenance. No? Wala akong maintenance. Diba? Mukhang 53 ba ako? Mukhang 50 ko lang. Diba? Diba? So, ito lang po ang pinaka-maintenance ko. No? I'm maintaining my health, my energy, my vitality. Yung iniinom nating mga maintenance drugs is maintaining your sickness. Tama. Tama ba? Yes, that is good. At the more you take it, the more na masisira ang kidney nyo, liver nyo. Tama po ba? Kaya no wonder, padami ng padami ang dialysis center. Ito mapapansin nyo naman dito sa Lucena yan. Dati, ilan lang ba dialysis center dito? Ngayon ba, mas marami pa sa 7-Eleven yan. Tama po? Awa nyo? At kahit ilang milyong dialysis center ang ilagay ng gobyerno, it will not solve the problem. Bakit? Dinadialysis yung maraming tao. Tama po? Tagot niya, kulang ka sa magnesium, sobra ka sa processed food. Ganun lang po yan, kasimple. Okay? Yan. Next. So, yun po, no? Number one reason, lahat ng taong namatay sa sakit sa puso, high blood, they were all found diabetic, they were all found to be magnesium deficient. Okay? Hindi sinabing kulang sa malunggay. Okay? Hindi sinabing kulang sa mangustin. Hindi sinabing kulang sa kung ano mang supplement yan. Tama ba? Sinabi, kulang ng magnesium. So, pag kulang ka ng magnesium, ano kailangan gawin? Mag-apply ka ng magnesium. Ganun lang kasimple yun. Okay po? Pag na-try nyo to, makikita nyo. Okay? So, next po natin. Yan, sige, nagpasan na natin yung lahat. Now, ito po yung libro, no? Dr. Caroline Dean. Search nyo po yan sa YouTube.
sa Google. No, Google po natin. Huwag kayong magpapaniwala dun sa mga sinasabi ko. May niloloko ko lang kayo. Tagdas natin. Mas maganda yun, tama? No, hindi yung pagpalaan nyo, puro high peak. Tama ba? Search nyo, may load naman kayo eh. Diba? Nanood nga kayo ng Netflix eh. Diba? Tama ba? Wait, search natin. No, bigay tayo ng oras. Okay? Search nyo, no? Magnesium, the missing link in total health. Okay? At napakamura. No? Ano ba magnesium? Increase our stem cell. O yung sabihin, hindi mo na kaya bumili ng tigdi 18, tigdi 10,000 na stem cell. Wala. I-increase ng katawan mo. Ano ba? No? Yan. Ba't ko tinasabi? Out of love. Yung karne, pag kumain ba kayo ng karne, kikita ko ba ako? Hindi. Hindi ako makikita, di ba? Eh kung pinabili kita ng pinakbet capsule. Tama po? Nakuha niyo ibig sabihin? No? So ito, magnesium lang talaga yung nire-recommend po namin. So next. Okay. So, may tatawagin ako dito para i-demo yung product po natin na isa. No? So, ito pong magnesium, ito po yung pinapahid. Ito magnesium spray, pinapahid lang po sa skin, sa balat. Okay? Kung saan yung masakit, doon mo ipahid. Kasi may mga magnesium na binababad pa. Ba, masakit ang ulo mo. Ano nga ilagay mo pa sa paa? Diba? Lagay mo sa ulo. Ano ba yung sabihin? Ha? At wala po itong amoy. Okay? At hindi ka rin magkakaamoy. Yung yung body odor, mawala po. Yan. Okay? So, now, ang best form po ng magnesium is topical application. Okay? Now, we have another product na magnesium. Ito naman po yung nilalagay sa tubig. Now, mineral drops. 60 ml. Napakamura po nito ha. Only 650 pesos. So, kung may nakatry na sa inyong ibang brand ng mineral drops, ayun, ano? Subukan nyo. 650. Pag hindi mabisa, balik kayo ulit sa mahal na, na brand nyo. No? But I doubt, no? Pag nagamit nyo ito, only 650 pesos. So bakit ba natin kailangan lagyan yung tubig ng mineral, ng magnesium? Kasi yung tubig pong iniinom natin, pag walang mineral, hindi na-absorb ng ating katawan. So, ang tendency, iihi ka ng iihi. Pwede kang mamanas. Tama ba? Kaya nga yung mga nagdadialysis, di ba, hindi pinapainom ng tubig eh. Tama ba? Tingnan nyo yung sabi ng bata na taga Camarines Norte, kababayan ko. Puro po kasi soft drinks ako, hindi ako umiinom ng tubig. Pwede na dialysis siya. Kasi kahit wala kang sakit, subukan mo mag-uminom ng tubig, ewan ko hindi ka magkasakit. O kulang lang yung tubig na iniinom mo. Tama ba? Eh lalo na to, may sakit na to eh. Tapos di mo pa pinapainom ng tubig. Di lalo nagkasakit yan. Nakuha nyo? Tama ba? Pero kailangan yung tubig may mineral. Kasi pag walang mineral, hindi po ma-absorb ng ating cell, yung tubig. Okay? So yun ano? Demo mo pa ba to? Okay. So papakita namin sa inyo, ano ba nagagawa ng mineral? Kasi electrolytes po yung kailangan ng ating katawan. No, yung neurotransmitter. Okay? Para, alam nyo to, no? Sabihin ko na ito, magugulat kayo. Bakit ba nagkakaroon ng acid reflux yung tao? Too much acidity. Ha? Too much acidity daw, no? Alam niyo sa totoo, kulang na yung stomach acid ng tao. Kaya nagkakaroon ng acid reflux. Kulang ang acid, okay? Hindi ka sobra sa acid, kulang ka ng acid. Bakit? Inom-inom ka ng soft drinks, nadidilute yung stomach acidity. Tama ba? Inom ka ng alkaline.
Para saan ba yung stomach acidity? Para maalam lang natin, para saan ba yung stomach acidity? Para tunawin yung kinakain mo. Eh, yung mga alkaline, pantunaw ba ng pagkain yun? Hindi, tagutin niyo. Pantunaw ba ng pagkain yung alkaline? So pag ininom mo yun, madidilute yung stomach acidity natin. So paano natin tunawin yung kinakain mo? Ayun bang malunggay, pag kinain mo, buo o durog? Angkong. Ganyan na ba? Pero hindi na natin kakainin. May natututunan ko? Yes! No? Kasi bakit, kung tama yung alam natin, bakit ang daming acid, may acid reflux? Ibig sabihin, mali. Tama po? Ito, ginagawa nito, babalik niya yung natural acidity ng ating katawan. Kasi ang natural pH level po ng tao, ng stomach natin, Google nyo ha, is 1.5 pH. Ano ibig sabihin ng 1.5 pH? Highly acidic. Yung stomach acid po natin. No? 1.5 ang stomach acid natin. Kumbaga, nung ginawa ng Diyos yung tao, dinisign niya, yung stomach acid natin is 1.5. Ngayon, gagawin mong 6.5, 7.5 yung condition ng acidity ng nakuha niyo po, magugulo yung sistema ng katawan po natin. Yan ang dahilan bakit simpleng acid reflux hindi napapagaling. At yan ang kinamatay ng tatay ko. Okay? Kasi mula nung bata ako, hanggang mamatay siya, 76 years old, more than 10 years na, puro antacid ang iniinom. No? So the more na nadi-dilute yung, humihina pa yung stomach acid mo. Okay? Now, tawagin ko lang po si Wilmer, palakakan po natin. Para So, meron po ako isang tubig, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Kita naman sa label. Baka sabihin nyo, baka tubig kung saan yan. Sir, pwede paki-open para alam kong bago talaga yan. Bago ba? Thank you ha. Lagyan natin ito. Okay. Ito po yung naka-open na. Okay? So yung subukan natin kung may power. Pagka umilaw yan, ibig sabihin may mineral din siya. Pag wala, ayun, may konti, ano, di ba? May ilaw siya. Subukan natin, no? Meron siyang counting mineral. Pero ano po ba ito? Distilled ano? Distilled water. May ilaw po siya, no? So, meaning meron siyang mineral. Pero, kapag pinatakan natin itong ating product na recharge, mga ilang press, 3 lang. Kahit nga isa lang eh. Ayan o, lumalakas siya. Okay. Kanina mahina, nung pinatakan natin, lumakas siya. Meaning, kung every time na umiinom ka ng tubig at papatakan mo nitong recharge, okay, nagkakaroon ng energy yung katawan mo. Ang nawala yung power ng microphone. Nahigaw. Parang na-absorb yung... Okay. So ito po yun. So kailangan natin kasi meron tayong electrolytes sa chelo natin. May energy. Every time na umiinom tayo nito, kasama sa tubig, lumalakas yung tayo. Electric fan, baka may electric fan dyan, paikutin natin.
Direction po ng paggamit nito sa 1 liter, 20 drops. Matipid naman po ito. So, 1 liter, 20 drops. 20. At makukuha mo yung energy na gusto mo sa katawan. Yes! Kaya maganda po ito sa mga nagsusumba. Yan. Okay.